Magandang araw, Universe. Magandang araw mga Franny. Welcome ulit sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. At gusto ko na namang mag-share ng aking mga karanasan, ng aking nalalaman, ng aking mga nararamdaman, ng aking opinion sa mga bagay-bagay. So, kahapon, ayan, muli naming napag-aralan yung forgiveness. Ayan. Ang topic namin yun kahapon. Pero matagal ko nang binabalak na i-share sa inyo yung about doon. So, ano nga ba yung forgiveness? So, para sa akin at sa kaalaman ko, forgiveness is a process, no, of healing na hindi, para sa akin lang na hindi ganon kadali, pero posible. Kung ang iba, madaling magpatawad, merong mga ganon they are gifted, master na nila yun, na pag daw may mga taong nakagawa sa kanila ng kasalanan, nakagawa ng pagkakamali, automatic, parang napapatawad nila kaagad. Well, saludo po ako sa inyo. Kung isa po kayo doon na kaagad-agad ay kayang magpatawad sa mga taong nanakit sa inyong mga damdamin. Pero ako ay kagaya ng marami or karamihan na hindi ganun kadali ang magpatawad. Para sa akin, dumadaan talaga ako sa proseso na medyo natatagalan. Pero gusto kong i-share sa inyo kung bakit nasabi ko na kahit gaano pa kahirap, is posible tayong makapagpatawad. Ayan. Forgiveness. Na ano to, medyo, tawag na to, medyo maanong topic. Kaya kanina pa ako nag-iisip nga kung i-share ko ba. Pero gusto kong i-reach out. Kaya ako nag-share yung mga taong kagaya ko na nag-i-struggle to forgive those people who offended them, who hurt them. So, una gusto kong sabihin sa inyo na forgive yourself kung hindi kayo kaagad madaling makapagpatawad. Be patient sa sarili ninyo. So, alam ko na darating din yung araw na makakapagpatawad tayo. Ayan. So, ibig sabihin, meron din akong pinagdadaanan. So, sino ba ang wala? So, una sabi ko, i-share ko sa kung bakit, i-share ko sa inyo, nabubulol ako. Kung bakit nasabi ko na kahit gaano kahirap, posible ang magpatawad. Yun nga lang, may kanya-kanya tayong due time, ganyan. Ibig sabihin, hindi yung kagaya ng iba na agad-agad. So, ako nandoon ako sa kategory ng mga taong medyo may katagalan, no, na makapag-forgive. So, gusto kong i-share sa inyo yung karanasan ko nung bata pa ako. When I was 10 years old, when my parents separated. So, hindi naman ako nahihiya na aminin na I came from a broken home family. Pero noon, talagang hindi ko matanggap. Talagang I cannot forgive my parents before. Na sa tuwing naghihirap ako, talagang sinisisi ko sila. At those pangyayari sa buhay namin is naging talagang painful para sa aming magkakapatid. At hindi rin namin alam sa bata kong edad, no? Hindi ko alam kung sino ba yung dapat samahan nung naghiwalay sila. At at that time, naging bola kami na pinagpapasapasahan kung kanino kami titira, ganun. So, yun ang naging karanasan ko. And then, alam nyo ba, it's hard for me to forgive them talaga. Lalo na kapag kayong naghihirap ako, may mga pinagdadaanan ako, yung may mga gusto ako na hindi ko makuha or magawa kasi wala nga sila. Then, alam nyo ba kung kailan ko sila talaga totally, sabi natin totally napatawad na wala na yung pain, wala yung enmity, wala yung hatred. So, 20 years, no? 4 na yung anak ko. Paano ko nalaman na totally forgiven ko sila? Kasi nagkaroon ako ng pangunawa dun sa naging desisyon nila.
na pag naalala ko na yung nangyari sa amin is wala na yung pain. At talagang nasabi ko na tanggap ko na ganun talaga yung nangyari sa family namin. Pero alam niyong pinagpapasalamat ko na nakapagpatawad ako, buhay pa ako. Hindi ako namatay doon sa time na punong-puno ng hinanakit yung puso ko. Hindi naman sabihin nating everyday ng buhay ko, yun na lang ang iniisip ko. No, may mga time din talaga na sa buhay ko na yun na kapag yun nga sabi ko naghihirap ako, ang una kong sinisisi yung paghihiwalay ng parents ko. Kasi nga, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kailangan kong mag-aral nung matanda na ako. So, parang nag-struggle. Pero ang pinagpapasalamat ko, no, natulungan ako ng mga sabihin na natin, ng salita ng Diyos on how to forgive. Kaya nga sabi ko, saludo ako dun sa mga taong, kung isa ka doon, saludo ako sa iyo kung talagang madali kang magpatawad. Kasi sa amin, dumadaan kami sa painful process. Kaya, hindi naman kasi, hindi tayo pare-pareho ng kaisipan, ng damdamin, ng pagtanggap sa mga pangyayari. May mga taong sa atin hindi mahirap na patawarin yung ginawa niya, pero sa iba mahirap. Meron namang mahirap sa atin, pero sa kanila madali. So, iba-iba yung impact at pagtanggap natin sa mga pangyayari. Kaya, naiintindihan ko at my heart goes sa kanila dun sa mga taong nag-i-struggle at hanggang ngayon nahihirapang makapagpatawad. No? Naiintindihan ko yung process no, yung pain, no? Kasi isa sa mga blessing kung magpapatawad naman tayo is yung tinatawag nilang peace of mind. Magiging mas masaya ka kapag nakapagpatawad ka. Oo, alam natin yun. Kahit nga ako, alam ko yun. Pero minsan, may mga pangyayari na kahit gusto mong magpatawad, yung nararamdaman mo ay hindi sumasang-ayon doon sa gusto mo. Doon sa gusto mong mangyari. So, ang ginagawa ko, kasi we cannot do it alone. To forgive, lalo na yung tinasabi natin na mahirap patawarin dahil sa ginawa niyang kasalanan, no? Parang sa akin, yung mga time na yun na naghiwalay yung parents ko, mahirap ko silang patawarin. Pero siguro sa iba, anong magagawa mo kung nandyan na? So, nakapagpatawad ka agad. So, iba-iba nga tayo because we have tinatawag na individual capacity to understand things, individual differences. We are unique. Kahit nasa isa tayong sitwasyon, iba-iba yung nagiging action natin, iba-iba yung nagiging pagkakaintindi natin. So, we cannot judge each other based doon sa sitwasyon na kinaroroonan ng bawat isa. At hindi rin natin kasalanan, kung hindi tayo agad makakapagpatawad. Pero kasalanan natin kung hindi tayo willing or wala tayong desire o hindi tayo nag-i-struggle na patawarin yung nagkasala sa atin. Iba kasi yung wala kang desire at wala kang ginagawa sa sarili mo na para mapatawad siya kesa dun sa mga nag-i-strive na they are trying na umahon doon sa kinalalagyan nila. Kasi unang-una pag hindi ka nagpatawad, hindi mo kinalimutan yung kasalanan na ginawa sa'yo, ikaw yung magsasuffer. While kung nakapagpatawad tayo, nung napatawad ko yung parents ko, para sa akin, mas naging happy ako. Mas naintindihan ko kasi na sa panahon na yon, baka sa kanila, yon ang tamang desisyon na gagawin. No? Yun ang alam nila. So parang mas lumawak yung pagkakaintindi ko at pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Hindi man ako naging perpekto kasi hanggang ngayon, hirap pa din ako at nag-struggle ako pagdating sa forgiveness. Pero, alam kong kaya kong magpatawad kasi ang pinakamahirap patawarin ay yung mga minamahal natin sa buhay na nakagawa sa atin ng kasalanan. Hindi ko rin alam kung bakit ang hirap nilang patawarin. So,
nung nagtuturo ako ng Sunday School sa bahay, nagtuturo pa rin ako hanggang ngayon. Tinanong ko, may question doon na bakit mahirap patawarin ang mga mahal sa buhay. Dapat sila nga ang dapat madaling patawarin kasi nga blood related tayo sa kanila. So, mas masakit daw kasi yung tinatawag na betrayal of trust o yung hindi mo inaasahan na yung taong mahal mo, siya pa yung mananakit sa'yo, mga ganong sagot. So, ano man yung sitwasyon natin ngayon mga friend, kailangan nating magpatawad. Tulad nga ng sinabi ko, hindi natin magagawa yon ng mag-isa. Ako nag-struggle ako. I pray hard to Heavenly Father through His Son Jesus Christ to help me to forgive and forget. Kasi palaging magkasama yan forgive and forget. Pero meron yung nakakapagpatawad ay hindi nakaka-forget. Isa ako doon. Pero kahit naaalala ko yung pangyayari sa buhay namin ngayon nung naghiwalay yung parents ko, wala na yung wala na yung hatred, wala na yung paninisi. Nandoon na lang yung pangunawa na tapos nandoon yung lesson na dahil doon naging strong kami, na marami man kaming pinagdaanan, kahit papano naging matatag kami. So parang ginawa naming magkakapatid na positive yun. Alam kong makakarating sa kanila ang video na to. Naiiyak ako, hindi ako nalulungkot. Masaya ako. Na yung stage na yon ay nalampasan namin. Nalampasan ko. Natuto akong magpatawad. Kasi sa akin nun sinasabi ko, pag nagkasala ka, kahit sa Ilocano, ura itagmat mo ti bato, hangka mapakawan. So sa Tagalog, kahit itaga mo sa bato, hindi kita mapapatawad. So ganun ako kahirap magpatawad mga frenny. Kaya natagalan ako sa process of forgiveness para sa parents ko. Siguro kung hindi ako naturuan ng salita ng Diyos or hindi ko tinanggap si Jesucristo sa buhay ko, hanggang ngayon, hindi ako makakapagpatawad. Kasi para sa akin, pwede naman silang hindi maghiwalay, di ba? Yung mga ganong paninisi ko noon. Pero nung nakapagpatawad ako, luminaw yung kaisipan ko, naunawaan ko yung mga dapat kong maunawaan. Kasi sabi ko, baka sa mga oras na yon, sa kanila, yon ang tamang desisyon na gagawin para sa kanila. So, sino ang magja-judge dun? Dahil yun ang alam nilang tama. So, sa ngayon, nagpapasalamat ako. Hindi man pa rin ganun kadali It take years, hindi naman ganun kadali na talaga para sa akin, no? Na makapagpatawad. Depende kasi yun sa halimbawa, parang ako meron akong parang timbangan ng kasalanan na kahit alam ko na dapat akong magpatawad, hirap na hirap ako kahit gustuhin ko agad-agad. Kaya saludong-saludo ako doon sa mga tao na agad-agad nakakapagpatawad, no? Sa maliit o malaki man na kasalanan na ginagawa sa kanila. So sabi na siguro ko, depende rin siguro yun sa mga naging experience natin. Pero wala tayong choice kundi magpatawad kung gusto natin ding mapatawad and be happy in this life. Kaya ako, ayokong matulog ng may sama, nadadalhin ko pa yung sama ng loob ko. Iiwanan ko yan. Hindi ko yan iisipin bago ako matulog. Ayokong sumama sila sa pagtulog ko kasi baka maging bangungot ko. Kaya pag sinasabi nila na kapag ka daw may kaaway ka, may kagalit ka, may kinaiinisan ka, hindi ka makakatulog na mahimbing, hindi po ako kabilang doon. I have my 8 hours pa rin night of sleep kasi sinisigurado ko sa sarili ko na bago ako matutulog, lilinisin ko yung isip at puso ko na yung mga kinaiinisan ko kung meron man o kinayayamutan ko, ayokong isama nga sa pagtulog ko. Haharapin na lang kita ulit bukas. Pero ipinagpipray ko yan. Kasi talaga struggle ko ang forgiveness, no? Hindi naman tayo pwedeng mamili na Lord, Jesus Christ, ito lang siya lang ang patatawarin ko kasi magaan-gaan yung kasalanan niya. Ito siya mabigat. So hindi naman tayo pwedeng magganon.
Kaya alam ko, karamihan sa atin, no, nag-i-struggle. Tulad nga ng sinabi ko kanina, kung ikaw yun na nag-i-struggle, just continue praying na malampasan mo yan, na totally maalis yung pain. Kasi habang hindi tayo nagpapatawad, nandun yung pain. Tayo yung nahihirapan. Na, kasi minsan sa atin parang ayaw din nating mag-let go. Parang ayaw nating alisin, ayaw nating tanggalin yung galit. Parang choice talaga natin na kahit kumakawala na, i-hold mo pa rin. Kasi minsan, parang yun ang nagiging dahilan na lang natin to go on. Parang to motivate us to live. May mga ganong, mga ganong pakiramdam. Kaya takot na i-let go. Na parang i-decide mo na parang wala ka ng reason na mag-go on kapag na-let go mo yun. Pero, masasabi ko, based on my experience, no, matagal-tagal yun. Kaya nga, grateful talaga ako. Na pag nakakausap ko na yung nanay ko, at naalala ko yung namatay kong tatay, wala na yung pain. Nandoon na yung love and awa na rin sa kanila. Dahil, syempre, nung naghiwalay din sila, syempre, dumanas din sila ng hirap, hindi lang kaming magkakapatid. Minsan, tayo kasi, naiisip lang natin yung sarili nating pain. Pero yung mga naging involved, hindi rin natin na iisip kung ano rin yung pain ng pinagdaanan nila, no? So, sometimes, tingnan din natin. Tingnan din natin yung sakit ng mga tao ding mahirap nating patawarin. Baka mas malala pa rin yung pinagdadaanan nila. So, yung sinasabi ngang bahala na ang Diyos, basta importante, magpatawad tayo. Totoo, Franny, sa akin din, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero ang masasabi ko, it is possible kung meron tayong desire, no? Desire to forgive and willingness, no? To undergo to the process. Kasi hindi naman natin mapipilit lahat na agad-agad. Sige, dahil sinabi ni Jesucristo na siya ang example natin, agad-agad makakapagpatawad kayo. Heavenly Father and Jesus Christ, loving sila. They are merciful. Nakakaintindi sila sa pinagdadaanan natin. Alam nila kung ano yung pain, lalo si Jesus Christ. He atoned for our sins. Pinagdaanan niya ng lahat ng sakit. Kaya alam niya kung paano rin tayo tutulungan. So, ang kailangan lang mga Franny, tulungan din natin yung sarili natin. Uulitin ko, hindi tayo, walang pwedeng mag-judge sa atin, or hindi tayo pwedeng sabihin na, kasta lang ganun lang ang nangyari, hindi na siya makapagpatawad. Tulad ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong pagtanggap sa sitwasyon. Yung impact, maaring sa'yo madali, sa kanya mahirap, sa akin okay lang. Minsan mahirap sa akin, sa inyo hindi. So kasi nga magkakaiba tayo. Minsan, sa lesson namin, natatandaan ko itong forgiveness, no? Naging lesson namin to sa family namin. And one of my princess, yung pangatlo, si Kasan, siguro mga 8 years old ba siya o 7, sabi niya sa amin, kung magpapatawad ka na rin lang bukas, bakit hindi pa ngayon? So, isa rin yun sa nagbigay sa akin ng encouragement, no? Na oo nga naman. Bakit hindi ngayon kung makakapagpatawad ka bukas? Oo, sa iba. Kasi madali sa kanila yun. Ayoko naman na sabihin kong okay na, pero hindi pa pala. Nandoon pa rin pala yung pain. Sa akin ngayon, aminin ko, no, pag may 10 kasalanan kang ginawa sa akin, mapo-forgive ko yung 5. Pero may natitira pang 5. Magi-struggle kasi ako eh. Tapos gagawa ka ulit, di magiging 6, 7, magiging 10 ulit. Yung 5 na ini-struggle ko, mapapatawad ko ulit, i-struggle ko ulit yung susunod. So, ganun po. Ganun ako. Hindi porke alam ko na yung sinasabing forgiveness is agad-agad. Sa akin, mahirap yun. Pero, sabi ko nga, posible
no? Posible nating magawa, na pwede nating gawin. Ang kailangan lang natin is willingness and desire to forgive. Kasi kapag nakapagpatawad tayo, we'll become more happier than we are now, na may dinadala-dala tayo sa dibdib. Minsan, ano yung reason bakit hindi tayo nakakapagpatawad? Choice natin. Ayaw natin. Parang ayaw nating pakawalan yung galit natin dun sa taong nakagawa sa atin ng masama. Pero meron ba kaming magagawa? Meron ba silang magagawa? Kung yun ang nararamdaman natin. Dahil tayo nag-i-struggle din, no? Pangalawa, meron naman yung pride na lang din, na bakit ko siya patatawarin? Dahil iniisip natin, pag pinatawad natin sila, parang sila yung magigain. So, hindi naman. Pag nagpatawad tayo, tayo yung magigain. Kasi tayo yung magiging more happy and peaceful. So, yun yung minsan, yung talagang, yung ayaw na lang natin, yung pride natin, or nakasanayan na lang natin, na nandyan na lang yung pain, na talagang ayaw na rin natin. So, parang, sige na, nandyan na yan eh. So, may mga, kung ano pa man yung ibang mga dahilan, kung bakit ayaw nating magpatawad, hopefully, hopefully, sa mga susunod na araw is, makaisip tayo na, magkaroon tayo ng desire, na i-let go na, no? Para maka-move on na tayo. So, kasi habang hindi tayo nakakapagpatawad, nandun yung sarili nating progression, nahihindar yan. Hindi tayo maka-move forward, o kung nagmo-moving forward man tayo, nandoon yung pain. Mas masaya kung nagmo-move forward ka, na ini-enjoy mo talaga yung tagumpay mo, na maligaya ka. Kasi wala yung pain nung hindi ka nakapagpatawad. So, magkaiba yun, no? Tulad ng sinabi ko, nung nakikinig ako sa lesson, tapos nagbibigay sila ng example, totoo naman, depende sa kasalanan yung pagpapatawad, pero wala nga tayong choice. That is the commandments, to forgive one another. No, kahit gaano man yun kabigat. Ako din, hirap na hirap. Kaya naiintindihan ko yung mga taong nag-i-struggle. Sa mga friending, kung ikaw yon nakagaya ko, na nag-i-struggle ka, na makapagpatawad, to forgive and forget, unang-una nating dapat gawin, i-forgive natin yung sarili natin for not easily forgiving others. No? Isa yun sa mga natutunan ko, na kailangan ko munang patawarin din yung sarili ko dahil nahihirapan akong magpatawad sa ibang tao. And be patient. Tulad ng sinabi ko sa umpisa pa lang, be patient sa sarili mo, na kung bakit hindi ka kaagad makapagpatawad. Pangalawa, sige lang, sikapin mo. Go rebels, carry lang yan, mag-pray ka, mag-ask ka ng help kung kinakailangan. Kung kailangan mong iiyak para makapagpatawad ka, let go the pain. Kasi habang dala-dala mo yung bigat na yan, hindi ka talaga magiging happy, no? Really, really, really happy. Yan ang sasabihin ko. Para sa akin hindi talaga ka magiging maligaya kasi laging babagabag sa loob mo yun na there is someone na hindi mo napatawad. Pero sabi ko nga, walang sisisi sa'yo at walang pwedeng mag-judge. Kasi nga, wala kami doon sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon. Or wala rin kayo sa sitwasyon na kinaroroonan ko ngayon. Kung bakit hindi ako kaagad makapagpatawad at kung bakit ako madali kaagad makapagpatawad. So, I hope nagigets nyo ako kasi minsan alam kong may kaguluhang taglay ako pag nagsasalitain. Nagsasanga-sanga yan eh. Nasanay ako dun sa kaibigan ko, Hashintera. So, isa pa ton sa sinabi ng anak ko naman, yung pangalawang prinsesa ko na, kasi minsan meron akong na tendency na, bakit? Pwede naman yung ganito. O, di ba? Pwede namang magpatawad ka agad. Ganon. Yung sa lesson, pwede namang kagad magpatawad. Yun nga lang, nasa due process. Maano naman yun, kasi kailangan lang magkaroon ka ng desire. Noon yun, nung nakapagpatawad na ako. Noong alam ko na yung naging free na ako. Pero sabi ng anak ko, hindi lahat ng tao kagaya mo. Doon ko talaga nare-realize na we have
capacity to understand things beyond pa dun sa ating, yung iba, beyond pa dun sa ating pagkakaunawa. Yung iba, madali nilang natatanggap. Yung iba naman, dinidibdib, na kahit, yung nga sabi ko sa iba-iba yung reaction natin, iba-iba kasi yung pagkakaintindi natin. So, kailangan na, yun nga, maunawaan din natin yung mga kagaya na kapwa natin na hindi kaagad-agad madaling makapagpatawad. Hindi naman sana maging parang dahil madali kang makapagpatawad, madali mong nauunawaan, list na kaming hindi kaagad marunong magpatawad. Kasi nasa proseso kami. At least, ang sinasabi ko, we are willing, no? We are willing to forgive. Na kapag kayong taong nakagawa sa'yo ng kasalanan at lumapit sa'yo at humingi ng tulong, kaya mo pa siyang tulungan. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kalala yung nararamdaman. Kaya mo pang magpatawad. Isa to sa mga quotation na nagustuhan ko din, no? Yung, do not get so angry that you cannot feed your worst enemy. So, yun yung nakakatakot. Yung hindi na natin kayang tulungan yung taong nagkasala sa atin. Pero hanggat sabihin na natin, kaya pa natin, sa isip at puso natin, na kaya natin silang tulungan sa kanilang pangangailangan, nandun pa rin sa puso pa natin yung willingness, no, to forgive. Pero pag yun ang nawala, ang lungkot ng buhay. Pero yun nga ang sabi ko, walang pwedeng mag-judge sa mga nararamdaman natin o ginagawa dahil tayo yung nasa sitwasyon. Pero I hope, mga friending, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, pinagdadaanan natin ngayon, magkaroon ng puwang sa puso natin, kahit konti lang, yung desire at willingness, hirap talaga mag-English, willingness, Bisaya gyud, willingness to forgive. Hindi yun, alam ko na hindi yun ganun kadali kasi experience ko yun. Pero mga friendly, it's possible with the help ng prayer. So, kasi alam ko na we cannot do it alone. We need help so that we can truly, fully forgive. Yan. So, I hope sa mga makakapanood ng video ko na ito, makatulong sa inyo kung nag-i-struggles kayo. At gusto kong malaman ninyo na Heavenly Father and Jesus Christ loves you despite ng circumstances na meron tayo ngayon. Nakakapagpatawad man tayo kaagad o hindi, they are willing to help us para matulungan na ma-overcome kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Sa mga kapatid ko, yan na, eto na. Let bygones be bygones. Ganun ba yun? Kalimutan na natin yung mga masasakit na nakaraan. Kasi hindi kahit mag-dwell tayo doon, hindi na kasi natin yun maibabalik. Wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin maando yun. So, ang kailangan na nating gawin, forgive, but don't forget the lesson behind those situation na pinagdaanan natin. Doon tayo kukuha ng lakas. At sana, sa ating mga puso, magkaroon ng puwang na mahirap mang gawin, pero posible yung love our enemy. So, kapag nagawa natin yun, we will become happier. Yung ipinost ko nga, na conquer our enemy with love. Talagang may nag-comment doon. Madaling sabihin, pero mahirap gawin, pero posible. So, it is a process. Lahat yan dadaan sa proseso. So, hanggang dito na lang. I hope
you learn something. And I hope and pray for you sa inyong mga struggle. Let's forgive and forget and be happy and enjoy this life. Thank you for watching mga prani. Bye-bye. Saranghe mahal. Saranghe all of you. Bye.